Given the extensive disclosures made, we believe that further participation may no longer be necessary at this time, especially considering that the Honorable Chairperson has publicly relayed her comprehensive findings thereon. Ayun. And Chief Justice si Executive Secretary Bersamin, kabisado niya yan, alam niya, walang pangkalahatang blanket na executive privilege. I-incongress yung executive privilege, depende sa tanong. One by one lang yun. Walang pangkalahatang executive privilege, lahat ng topic. Kaya mo, sinungaling ka rin, Amy, ano? Wala naman sinabi dito na blanket executive privilege. Ang sinabi ni E.S. Bersamin sa sulat, lahat ng mga topics na relevant na sa discussion ay nakwento na, na-discuss na. Kapag dinikdik mo pa yon at gusto mo pang malaman kung ano yung behind that, it's already covered by executive privilege. Boba. Mukhang eto si Manang Amy, wala na talaga. Mukhang nilaglag na siya ng mga tao sa paligid niya. Imagine, sobrang loyal mo sa Duterte, pero hindi ka tinatanggap ng mga Duterte. Tapos, yung grupo na dapat maging loyal ka, tinraidor mo. So, wala na rin. Wala ka na rin makuha doon, di ba? Pinilit niya kasi makinabang doon sa dalawang grupo. Hindi naman pwedeng ganun. Pili ka isa lang. So, ano ba nangyari? Hindi na siya sisipotin ng mga gabinete sa kanyang susunod na hearing. Ito kasi balita. Sabi, cabinet officials won't attend day 2 of Senate probe into Duterte arrest. Cabinet officials won't be attending the second day of the Senate investigation into the March 11 arrest and eventual detention of former President Rodrigo Duterte in The Hague, Netherlands. I received a letter last night from E.S. Bersamin saying that the officials from the executive department would not be attending the hearing on April 3. Puntahan natin yung sulat na yan. So, address to Senator Francis Chis Escudero sa Senate President tsaka kay Amy Marcos na chairperson ng Committee on Foreign Relations. Interestingly, itong si Amy Marcos is the Senate chairman ng Foreign Relations, pero wala tayong narinig sa kanya tungkol sa China interference, yung mga pinagagagawa ni China dyan sa West Philippine Sea, yung fake news ng Palawan, na sakop daw ng China ang Palawan, di ba? Parang wala tayong nabalitaan sa kanya tungkol dun. Gigil na gigil ka dito sa pag-aresto kay Digong, pero doon sa involved talaga ang soberenya ng bansa, tulad ng pananakop ng China, wala kang kuda. Diba? So ano ba dito yung meat of the matter? Officials from various government agencies dutifully attended the same, sincerely answered all the questions to the best of their knowledge, and candidly provided all information elicited by the Senate committee members. Pakinggan muna natin yung palusot ni Amy Marcos. I received a letter last night from E.S. Bersamin saying that the executive would not be attending the hearing on April 3. Nakakalungkot naman kasi alam niyo maraming tanong pa rin kasi preliminary report pa naman ang kinaya ko. Marami pa rin katanungan ng taong bayan. Ang dami nga ng pretext ng tatanong. May binigay ba silang dahilan o ininyo na dahilan kung ba't di sila pumunta? Wala, ganun pa rin. Executive privilege at sub-judice. Alam naman natin, walang pinagbawal na ng Korte Suprema. Chief Justice si Executive Secretary Bersamin, kabisado niya yan, alam niya, walang pangkalahatang blanket na executive privilege. I-incongress yung executive privilege, depende sa tanong. One by one lang yun. Walang pangkalahatang executive privilege, lahat ng topic. Kaya nagulat naman ako. Kaya mo, sinungaling ka rin, Amy, ano? Wala naman sinabi dito na blanket executive privilege. Ang sinabi ni E.S. Bersamin sa sulat, lahat ng mga topics na relevant na sa discussion ay nakwento na, na-discuss na. So, moving forward, kapag dinikdik mo pa yon at gusto mo pang malaman kung ano yung behind that, it's already covered by executive privilege. Kasi, pupunta ka na doon sa mga usapan sa loob eh. Usapan niya ng presidente kasama ng kanyang mga gabinete. Covered ng executive privilege yun. Boba. So, there's no such thing as blanket executive privilege. It is a legal doctrine. Kaya nga alam ni E.S. Bersamin eh. Kaya nga nakasagot si E.S. Bersamin na napag-usapan niyo na lahat ng pwedeng pag-usapan. Wala na kaming pwede pang sagutin. Kapag pinapunta pa yung mga miyembro ng gabinete dyan, huhukayin nyo na yung usapan sa loob ng palasyo. Hindi pwede yun. Agad doon lang tayo sa relevant details. Paano inaresto,
paano nangyari yung sistema, etc., etc., legal basis, yun, medyo ano na yun, medyo okay pa yun. Pero yung detalye ng usapan sa loob, hindi na pwede. O, tuloy natin. Walang extreme topic pa rin at yung mga OFW natin, halimbawa, tinatanong nila kung ano daw impact sa kanila kasi kung pwedeng taputin na nasa Pilipinas ay kung paano naman sila nasa labas at saka kung may kaso sila, may magkasama ba sila iuwi. Nakakatawa yung sa OFW sorry. Hindi ko gets yung sa OFW. Kasi, ang sinasabi ni Aimee, bakit daw yung, nagtatanong daw yung mga OFW kung anong impact sa kanila. Kasi daw, pag may kaso daw sila abroad, pwede daw silang padampot. Oo. Kapag meron silang kasalanan abroad at umuwi sila sa Pilipinas, pwede sila ipadampot. Lalo na kapag meron tayong treaty partnership. Ang tawag doon extradition. Pero gamitan natin mas magandang example kasi ito very, very recent. At ito ay totoo. Halimbawa, yung ginawa ni Kibuloy. Gumawa siya ng krimen sa Amerika. Money laundering, human trafficking, at rape of a minor. Dapat ba siyang hulihin ng Amerika? Yes. Bakit? Kasi meron territorial jurisdiction yung Amerika doon sa krimen. Ginawa mo sa Amerika eh. Paano ngayon dadamputin ng Amerika si Kibuloy sa Pilipinas? Ang gagawin ng Amerika, mga kotsero, ay una, makikipag-usap sila sa DFA. Sabihin nila, oh, gusto namin i-extradite itong si Kibuloy because of these cases. Tapos, si DFA, makikipag-coordinate kay DOJ sa PCTC. Sila yung mag-i-implement si PCTC. Sila na yung bahala sa lahat. Pati dun sa pagkuha ng warrant of arrest sa court. Doon kailangan mo ng warrant of arrest sa korte, sa local courts, sa extradition. So, si DFA with DOJ pupunta sa ating local courts, i-verify yung warrant of arrest na ibibigay ng foreign state. Kapag na-verify na ni local court yung warrant of arrest na galing sa foreign state, maglalabas ng local warrant of arrest ang ating local court para damputin si Apollo Kibuloy. Pag nangyari na yon, let's say nadampot na, dadalhin mo ngayon si Kibuloy doon sa local court para i-verify kung sa talaga yung na-aresto na subject ng warrant of arrest. Pag na-verify na, wala nang problema, dadalhin na si Kibuloy doon sa foreign state. Yun o yun, ganun o ang sistema ng extradition. So, ang weird nung sinasabi ni Aimee Marcos na paano yung OFWs? Unless mag-commit ng crimes against humanity at applicable dito sa taon na to, ang International Humanitarian Law, RA 9851, wala kang question. Malinaw din naman dun surrender or extradition, either of the two, whichever applies. So ano bang tatanong mo? Malinaw naman malinaw naman lahat Ang maggulo lang si Aimee, ginugulo niya. Balikan natin yung sulat. Kasi feeling ko naman nasagot na ng sulat yung mga iniiyak-iyak nito ni Aimee Marcos. Given the extensive disclosures made, we believe that further participation may no longer be necessary at this time, especially considering that the Honorable Chairperson has publicly relayed her comprehensive findings thereon. Ayun. Kaya naman pala ayaw na mag-participate ng gabinete. Bakit pa? Naglabas ka na ng preliminary report mo Sabi ni Aimee, glaring violations in Duterte's arrest. Yun naman pala. Kaya ayaw ka ng kausap. Kasi nagpa-imbestiga ka para alamin kung ano talagang tunay na nangyari dyan sa pag-aresto kay Rodrigo Duterte. Pero ang ending mo, ginamit mo yung impormasyon para sirain yung administrasyon. Anga-anga ka, masyado excited. Nagpanik kasi to si Aimee. Ano ba't nagpanik? Kasi lumagapak siya sa survey. Tapos dadaanin niya, baka may tinatago, ganyan. Wala naman tinatago, kupal ka lang. Sorry. Pardon my French. Wala naman tinatago. Sinabi na nga lahat ang pwedeng sabihin, lahat ng tanong na pwede mo itanong, sinagot na. Diniin nyo pa si General Torre. Ano pang hinihingi niya? Nakapaglabas nga siya ng kanyang preliminary report. At doon sa preliminary report na yun, sinasabi na malaki daw ang pagkukulang. Ayun, glaring violations sa pag-aresto daw kay Rodrigo Duterte. Binibig deal ni Aimee ito kasi nga, wala na siya pag-asa. Unless may ibang plano.